Ang noble demon na gustong kunin ng dugo upang gawing Stardust ay ang eldest daughter pala ng Radero clan. At mukhang madadagdagan na naman ang sakit sa ulo ni Soho dahil kay Lady Essel na isang S-rank demon na mas mahina pa kaysa sa pinakamahinang demonyo. Ngunit parang may purpose din kung isasali sa team ni Soho itong si Lady Essel bilang kakampi para hanapin ang kanyang ina. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nasaksihan ng kauna-unahang demon na lumabas sa gate ang napakatinding sagupaan na parang nagmimistulang bagyo ang umaapaw na mana habang ito ay kanyang pinapanood. Nagtataka ang babaeng demonyo kung sino ang nag-summon sa kanya at napatanong kung ito ba ay gawa ng isang demon na naghahabol sa kanyang buhay. Ngunit siya ay napadilat nang nakita niya ang isang shadow soldier na nakikipaglaban sa mga demon, kaya sobra talaga siyang nagtataka kung bakit mayroong shadow soldier sa lugar na to. Pagkatapos na i-focus ang eksena sa nagaganap na laban at makikitang nagpalitan ng atake itong si Soho at ang youngest demon gamit ang kani-kanilang weapon na sa bawat atake ng demonyo gamit ang kanyang espada ay accurate itong nadidepensahan ng ating bida sa pamamagitan ng suntok gamit ang Vulcan Horn Gunlet. Subalit ang hindi alam ng youngest demon ay naghihintay lang pala ng tamang pagkakataon si Soho upang makapag-unleash ng matinding knee kick direkta sa sikmura kung saan napanganga ang youngest demon sa sobrang sakit. Subalit may biglang napansin ng ating bida, isang electrifying attack na biglang umatake papunta sa kanya. Kaya napaatras si Soho kung saan napansin niyang ang demon pala na may kapangyarihang kuryente ang umatake sa kanya. Kaya di napigilan ni Soho na madismaya dahil tapos na sana ang laban kung di lang nakialam yung isa. At ito talaga yung pinaka main problem niya, ang combination ng dalawang demonyo na napakahirap i-deal during combat fight. At naisip niya na kapag magtatagal ang laban na to, mauubusan siya ng mana dahil sa pagsanib ni Gray sa kanyang katawan, which is nagkukonsume nga ng 1% mana per second kapag gamit niya ang band skill with Gray. Habang binabalaan naman ng demonyo na may kapangyarihang kuryente ang kanilang youngest demon na mag-ingat sa kanilang kalaban dahil ito ay napakamapanganib, kung saan nagpapasalamat naman ito sa pag-aalala para sa kanya. Samantalang sinabi ng ating bida na kahit si Brockie ay naging shadow soldier at ngayon siya ay mahina kumpara sa original nitong lakas, umabot kaagad sa limitasyon para pigilan lang ang isang demon. Kaya ngayon kailangan niyang paghiwalayin ng dalawa para makalaban niya ito ng one-on-one. At dito'y ipinakita ang isang babaeng knight na may dalang weapon spear na biglang pumagitna sa laban at bigla itong nagsalita na wikang, "Hayaan mo akong tanungin kita." Kung kaya't napadilat ang mata ng ating bida at mas lalo siyang nagulat nang itinutok sa kanya ang weapon at sinabing nasaan si Song Jinwoo. Napatulala na lamang ang ating bida dahil hindi niya alam kung saan galing ang babaeng bigla na lamang lumitaw sa harapan niya at hinahanap pa nito ang kanyang ama. At makikita natin ang reaksyon ni Vero dito mga lods na tinitigan niya talaga ng maigi na parang kilala niya ang babaeng ito. Napatanong ang maliit na insekto at sinabing, "Anong ginagawa mo dito?" Kung saan napansin din ng babae na parang kilala niya ang boses na to. Kung kaya't hindi siya nagatubiling hawakan ang maliit na ulo ni Vero na parang siya ay nagalak na muli niyang makita ang insekto at sinabi na, "Ikaw ba si Vero?" "Ah, ikaw nga talaga si Vero. Nasaan yung katawan mo?" At masaya daw siya na muli niya itong nakita. Napatanong ang babae kung nasaan si Mr. Song Jinwoo at na-curious daw siya kung sino ang lalaking kasama nito. Sagot naman ni Vero na wikang, "It's a long story." Samantalang nagtataka ang dalawang demon kung ano ang ginagawa ng offering summon demon na ayon pa nung isa na parang kilala ng summoning demon ang kanilang kalaban at mukhang magkakaroon talaga sila ng problema kung pipiliin itong hindi sumama sa kanila. Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang John Mac t-shirt, lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan, yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lords, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go!
Masaya ang babaeng demonyo dahil muli silang nagkita ni Vero at naisip niyang sa wakas, mukhang makakapagpahinga na siya, ngunit sinabi ni Vero na isa daw itong magandang pagkakataon kaya ipagpatuloy na lamang nila ang kanilang reunion mamaya dahil kailangan muna nitong asikasuhin ang kalabang demonyo habang nandito. Kaya napawat na lamang ang babae sa kanyang narinig at si Soho naman ay napatingin na lamang kay Vero. Kaagad sumalakay ang dalawang demonyo at sinabi ng demon na may kapangyarihang kuryente na dapat uunahin nila ang babaeng demonyo dahil kailangan nila ang dugo nito para gawing Stardust. Samantalang biglang naaalala ng ating bida na parang nakilala niya ang babaeng ito sa isang lugar at mukhang sa nakikita niya nagtamo ito ng matinding injury at natanong niya sa sarili kung kaya nitong lumaban na mag-isa. Na sinabi naman ni Vero na ang mga low-ranking demons ay siguradong walang panama dahil ang babaeng ito ay ang nagngangalang Lady Essel from Radiro Clan, Noble Demon. Mabilis na tumalon ng youngest demon towards Lady Essel upang magpakawala ng matinding atake at ang babaeng demonyo naman ay kalmado lamang at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Sinabi ni Vero na nung winasak ng Shadow Monarch ang Demon World, ang household ni Lady Essel ang nag-iisang natira na demon noble sa mundo ng mga demonyo at siya ang eldest daughter ng Radiro Clan na kung ikukumpara ang abilities ng babaeng ito sa mga tao, siya ay nabibilang sa S-Rank Hunter. Kaya sobrang nagulat si Soho nang nalamang S-Rank Hunter caliber pala ang babaeng ito. At ngayon makikita niya na ang isang S-Rank kung paano lumaban. Pagkatapos nagkaroon ng malakas na salpukan kung saan tumalsik ang spear at walang kahirap-hirap na knockout ang inaasahan nilang S-Rank caliber na makikita mo talaga sa reaksyon ng dalawa na parang hindi ito ang kanilang ine-expect kung paano makikipaglaban ang isang S-Rank caliber. Tumalsik si Lady Essel na nagmimistulang parang papel at tinanong ni Vero kung paano ito naging mahina dahil kahit ang amount ng mana na nararamdaman niya galing sa katawan nito ay napakababa kumpara noon. Na makikitang napaluha ang babaeng demonyo at sinabi na mayroon daw nangyari. Paliwanag niya, about half year ago, karamihan sa mga demonyo sa Demon World ay nagsimulang magrebelde at nakipaglaban sila ng buong lakas. Subalit ang kanilang household ay sobrang nahirapang sagupain ng mga rebellious demon na sila-sila lang na walang katulong sa dami ng mga demonyo. Dagdag pa niya na nagawa niyang makasurvive at nagpapasalamat siya ng sobra sa mga miyembro ng kanilang household. Subalit ang kanyang dugo ay pumapatak habang siya ay tumatakbo. Kaya ngayon parang nawalan siya ng kapangyarihan. At dito'y sinabi niya kay Vero kung pwede ba siyang makahingi ng kahit kaunting kapangyarihan. Nakagad namang tumalikod ang insekto at sinabing masasayang lang daw yung mana niya. Sagot ni Lady Essel, napakasama mo. Habang si Soho hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil parang nadagdagan ata yung responsibilidad niya dahil mayroon na namang nadagdag na monster na walang kapangyarihan. Samantalang, tinanong ng malaking demonyo ang kanyang dalawang brother kung narinig ba nito ang sinabi ng summoning demon. Sinabi ng isang demonyo na hindi niya kaagad nakilala ang babaeng ito sa sobrang hina ng kapangyarihan. Subalit sa tingin niya, mayroon pa palang survivor na nanggagaling sa Radiro Clan. Kaya ito na ang kanilang pagkakataon para lumakas sa pamamagitan ng pagkonsume sa dugo ng isang demon noble. Sinabi ni Soho na kung makakalaban lang niya ng one-on-one ang tatlong ito, madali lang niyang mapapabagsak ang mga ito at least isa lang muna sa tatlo. Ngunit may biglang naisip si Vero. Mayroon daw siyang magandang idea sa plano ni Soho. Ito daw ang tamang oras para gamitin ang kanyang ability matapos ang pag-consume ng iilang mana na makikitang umapaw sa maliit na kamay ni Vero ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos itinuon ng insekto ang kanyang kamay kay Lady Essel na parang binigyan niya ito ng kapangyarihan gamit ang kanyang skill na sinasabi ng system na ginamit daw ni Vero ang kanyang skill na Harsh Order na may kakayahang pataasin ng 50% stats ang target. Napaliwanag pa ng system na ang Harsh Order daw na skill ay binibigyan ng Curse of Insanity si Lady Essel as a side effect. At dito'y kaagad nagbigay ng order ang insekto habang napaturo na sinabing lumusob ka na, useless na babaeng demonyo. Na makikitang parang nagwawalang demonyo si Lady Essel at kaagad kinuha ang kanyang weapon na hindi nag-aatubiling sumalakay sa tatlong demonyo. Kaya naisip ni Soho na kaawa-awa naman ang babaeng demonyo. Subalit kung magiging one-on-one ang laban na to, malaki ang kanyang chance na lamang siya sa laban. Muling nagsagupaan si Brockie at ang Giant Demon habang matuli na direktang inatake ni Lady Essel ang demon na gumagamit ng kuryente. Subalit ang youngest demon ay nag-aabang lang pala sa likod upang makakita ng
pagkakataong atakehin si Lady Ethel upang ma-obtain ang Demon Blood Noble. Ngunit ang hindi niya alam, nag-aabang rin pala si Soho at mabilis nilak ang kanyang leeg papalayo kay Lady Ethel pagkatapos ginamit ng ating bida ang kanyang paa upang makahugot ng puwersa para ihagis ng buong lakas ang youngest demon papunta sa nagliliyab na kulay asul na apoy, kung saan siya ay napasigaw dahil mukhang hindi na siya makakawala pa at tuluyan na siyang kakainin ng sarili niyang apoy. Kaya kaagad siyang tumakbo papalayo habang sumisigaw, subalit biglang nahati ang kanyang buong katawan dahil ginamit pala ni Soho ang kanyang espada para tapusin ng youngest demon. Pinaalam ng system na nagawang matalo ng ating bida ang isang low rank demon at nabigyan siya ng isang level, kaya kaagad na replenish ang health ni Soho at sinabing 1 down habang umaapaw ang demon soul sa kanyang gauntlet, kung saan ito yung second special effect ng Vulcan Horn na kayang i-devour o lamunin ng souls ng isang demon matapos niya itong patayin, and in return tataas ang destructive urge, which is ang first special effect na sa bawat soul ng demon ay mabibigyan siya ng 1% na makikitang from 30% ay nagiging 31% ang kanyang physical damage. Patuloy na nagwawala na parang baliw si Lady Ethel habang umaatake, at ang demonyo ginamit ang kanyang magic spell shield upang hindi siya matamaan, ngunit ang pinag-aalala niya talaga ay ang youngest demon na ngayon ay patay na dahil siya ay nasa masamang sitwasyon talaga, kaya dapat kailangang mayroon siyang gawin para makawala sa baliw na babaeng to. At maya-maya biglang nag-end up ang harsh order skill dahil tuluyang nag-drain ang energy ni Lady Ethel, kaya bigla na lamang itong bumagsak, kung saan parang nagtataka ang demonyo kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa babaeng to. Subalit siya ay napawat nang biglang ginrab ni Soho ang kanyang leeg at hindi man lang niya napansin sa sobrang bilis nito, at dito'y sinabi ng ating bida na wikang 2 down na makikitang napasukan ng dugo ang demon at na-twist lang naman ni Soho ang ulo nito at muli na namang nakapag-devour ng souls ang Vulcan Horn. Samantalang nagawang masuntok ng giant demon si Brockie at bumangga ito sa pader, ngunit bigla na lamang siyang pinagpapawisan nang nakitang patay na ang dalawa niyang kasamahang demonyo. Kaya naisip niyang siya ngayon ay nasa delikado talagang sitwasyon dahil madaling nasawi ang dalawang useless bastards na kasamahan niya. Subalit alam niya na hindi pa tapos ang laban, at dito ipinakita si Brockie na muli nang nakabangon at handa na ulit muling lumaban. Subalit nagulat si Brockie dahil ang akala niya na siya ay aatakihin ng giant demon, kaya nakahanda na sana ang kanyang depensa. Bigla itong umatras dahil ang gusto palang punteryahin nito ay si Lady Ethel para makonsume ang dugo ng Demon Noble upang maging malakas. Ngunit ang matinding sipa ni Soho ang sumalubong sa kanya na makikitang bumaon lang naman ng kanyang kamay sa ground sa lakas ng sipa ng ating bida. Kaya dito'y na-realize niyang wala talaga siyang chance na manalo sa laban, at sinabi ng ating bida na mukhang mayroon na naman siyang maa-absorb na soul habang tinatawag ang pangalan ni Brockie, kung saan biglang hinawakan ni Brockie ang buhok ng demonyo at hinakmal ang buong ulo nito. Maya-maya muling nagkamalay si Lady Ethel, kaya unti-unti siyang bumangon at napansin ito ni Vero, at napakomento lang naman ang insekto na wikang buhay ka pa pala. Nasagot naman ni Lady Ethel, napakasama mo talaga. Subalit tugon ng babae, ang pinaka-importante daw sa lahat, hindi siya makapaniwala na mayroong isang tao na kayang gumamit ng Shadow Soldier, katulad ni Song Jinwoo, at tinanong niya kay Vero kung sino ang taong ito. Sinabi ni Vero na mukhang hindi sapat ang pagka-loyalty ni Lady Ethel sa Shadow Monarch, kaya hindi talaga nito makikilala kaagad kung sino ang taong ito. At sinabi ng insekto na subukan daw nitong tandaan, dahil alam niyang kilala nito kung sino malamang ang magiging candidate. Kaya napadilat ang mata ng babaeng demonyo nang na-realize na ang kaharap pala niya ngayon ay ang Young Monarch. Muling nabigyan ng level up ang ating bida, kaya siya ay nasa level 20 na. At ngayon inaalaw na siya ng system na gamitin ng store to purchase item. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!